Ipresenta ni Department of Agrarian Reform o DART Secretary Conrado Estrella III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11953 o kilala bilang New Agrarian Emancipation Act. Ginawa ito sa isang seremonya sa DART Gymnasium sa Quezon City nitong hapon ng Martes. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng DART at iba pang ahensyang nagpapatupad ng suporta sa mga magsasaka na mamuhay ng mas marangal at makamit ang seguridad sa pagkain. Kaugnay dito, hinimok ni PBBM ang DART kasama ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pagsikapan ang maayos at agarang pagsasakatuparan ng IRR ng New Agrarian Emancipation Act. Ito'y upang makalaya ang mga benepisyaryong magsasaka mula sa burden ng pagkakautang at umani ng mga benepisyo mula sa mga lupaing kanilang walang sawang sinasaka. Continue to facilitate the delivery of support services to all ARBs and make them your foremost priority in all our development efforts. I call upon the beneficiaries to utilize your lands not only to cater to your families, but also for the rest of the nation. Sa ilalim ng batas, inaatasan ang DART na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyong pangsuporta sa lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo. Ito'y tulad na lamang ng pagbibigay ng extension services, credit, financing at rural infrastructure. I call on everyone to support and take part in the implementation of this landmark legislation. The need for a whole-of-nation approach is vital to achieve its goals and secure food production in the future. Samantala, pinasalamatan naman ni PBBM ang mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa patuloy na pagtitiyak ng accessibility at affordability ng agricultural commodities sa bansa. Kasama sa event sa QC ang key legislators at DART officials na nagtrabaho para sa pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act. Naroon din ang agrarian reform beneficiaries na lubos na nagpapasalamat sa tulong na ipinagkaloob ng gobyerno. Naibigay niya mga tulong ay mga libreng lupa, nagbigay sila ng mga libreng pataba, mga machineries na gagamitin ng mga magsasaka. Ang daming naitulong itong mga programa niya kasi ang mithin ng ating buting Pangulo ay walang mga gutom na Pilipino. Malaking tulong niya, malaking hinawa. Dahil yung lupa na nibigay niya sa akin, nakuha ko ng sarsaring prutas. Sa kabilang banda, pinuri ni Secretary Estrella ang drafting committee sa pagtalima sa direktiba ni Pangulong Marcos na madaliin ang formulation ng IRR. Gusto ko lang hong bigyan ng konting papugay ang mga nagtrabaho dito. Yung mga naging membro ng ating technical working group headed by Undersecretary Kaisel Celeste. At siyempre, finalize the IRR, headed by their chairman, Undersecretary Nap Galit. Natapos ng drafting committee ang kanilang trabaho sa loob ng 15 araw bago ang September 22 ngayong taon ang expiration period kung saan dapat ipahayag ang IRR. Noong Hulyo 9 ng kasalukuyang taon, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act. Base sa naturang batas, buburahin ang lahat ng hindi nabayarang amortisasyon ng prinsipal na utang, kabilang ang interes at mga multa kung mayroon man na natamo ng agrarian reform beneficiaries. May kabuo ang 57.56 billion pesos ng hindi pa nababayarang principal debt ang nakondon. Mahigit 600,000 na mga magsasaka sa buong bansa na nagbubungkal ng mahigit 1.7 milyong ektarya ng agrarian reform lands ang magiging ganap ng may-ari ng lupang bigay sa kanila ng pamahalaan sa bisa ng naturang bagong nilagdaang batas. Kasunod ng presentasyon ng IRR ay nilagdaan din ni PBBM ang executive order para sa extension ng moratorium para sa pagbabayad ng utang ng mga benepisyaryong magsasaka. Sinabi ni Pangulong Marcos na pinalawig ng EO ng 2 pang taon o hanggang Setyembre 13, 2025 ang agrarian debt moratorium. I have also signed just now executive order for the 2-year extension of EO number 4. Series 2023.
dahil merong mga ibang beneficiary ay hindi nakuberan nung pagpasok ng IRR at saka ng moratorium na ginawa natin sa original na EO. Kaya sila naman ay qualified sa ilalim ng pagpatuloy ng moratorium ng EO number 4. Sa pamamagitan ng extension na ito, higit nitong mapapahusay ang kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka na gawing mas produktibo ang kanilang mga sakahan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang mapagkukunang pinansyal upang magamit para sa mga input at kagamitan sa sakahan na makatutulong sa pagtaas ng kanilang ani at kita. This provides for the moratorium the payment of the principal payment or of the principal obligation and interest on amortization payable by the agrarian reform beneficiary, to include even those who were not covered by the new emancipation law.